Hi, magandang umaga po. Opo, Magandang good umaga morning po. po, Governor. Good morning. Maraming salamat po. Ano na po ang latest na impormasyon po na maaaring maibigay niyo po sa amin tungkol po dun sa lumubog po na Ro-Ro vessel dyan sa area natin? Well, sa ngayon ho, andito tayo sa Port of Isabela City. Ganti na to, hindi, nagano kami ng bata. Palit ka na to, t-shirt na to gantian ka na to Ha? Sandali lang yan ko muna. Gantian ka na to Okay Ayan. na to. Sige na. Ay, kasama May natin. papalit lang ng damit ng bata kasi. Opo. Okay ra to, gantian taman to. Banga jari basa, para lang hindi basa yung t-shirt mo to. Ano ho ang Sige na. sitwasyon dyan sa Sige. pantalan ngayon, Governor? Well, ang may dumating na rito, 223, no? Ang dumating dito sa atin. Mm. 223. 223 rescued dito sa Isabela City. Ang iba kasi nasa Zamboanga City dinerecho. Opo. Doon sa 223 may 4 na cadaver. Okay. So, yun pa lang. May lumabas po kasi kanina Pero, na 8 na ang namatay. So, 4 pa Actually, lang. more than. Kasi ang nasa Zamboanga, alam ko based sa report sa amin ng Coast Guard, pinadala ng regional head ng Coast Guard, nasa 7 ata yung andon, plus 4 dito, so more than 10. Ayoko lang kasing ilabas sa Buanga dahil hindi namin naman jurisdiction, hindi ko nakita. Pero Opo. kung i-base natin sa buong report ng Coast Guard na rescued is nasa 317 based sa pero ang dito sa Isabela lang ang sinasabi ko is Opo. 223, tapos 4 doon sa 223 ay cadaver. Opo. Doon po sa mga na-rescue, mga ilan po ang bata, Gov? Well, actually, hindi pa namin completely nabilang kasi ang ilan andon na ho sa Basilan Medical Center kasi kailangan ng emergency medical aid. Tapos meron ding, actually isa doon sa namatay ay baby, bata. Actually kinuha na ng pamilya, dinala na sa Zamboanga City. Opo. So sa ngayon, Gov, ilan pa po ang mga pinaghahanap natin? Well, kung 317, ang record ng Coast Guard totally, based sa pinadali na laho sa atin, kasi ang official na sa manifesto is 332. Opo. Pero kami, siyempre, duda namin merong mga hindi naka-manifesto. Kaya ang ginagawa namin ngayon, kinuha namin yung official manifesto at isa-isa sinecheck namin dito sa Opo. pier ng Basilan po. Opo. Gov, yung sanhi po ng paglubog, na-establish na po ba kung Opo. ano, kung dahil ba po sa panahon, or yung sinasabi mo na medyo may duda kayo kung ilan talaga ang sakay? Actually, ang nangyari, maraming kwento, pero sa totoo lang ayaw ko munang magkwento ngayon. Okay. Opo. Dahil siyempre hindi pa nilalabas ang Coast Guard, pero meron kaming mga nakausap na mga ilang survivor. Meron din sila talagang mga kwento at na-witness nila. Pero basta bigla na lang tumagilid, yun yung kwento nila. Pero let us wait po doon sa official na pahayag ng Coast Guard kasi ongoing yung investigation nila. Opo. Gov, natukoy na po ba yung may-ari noong barko? Ano? Natukoy na po yung may-ari ng barko at naipag-coordinate na po ba sa actually, atin? to ho, Alison, ito rin yung company nung, naalala nyo, may sunog parang nung makaraang taon. The same company ho itong barko. The same company yung barko. Opo, at naipag-coordinate na po ba sa atin so far dyan sa mga tauhan natin? Well, dito sa Basilan actually hindi. Pero sa totoo lang din, ilang barko nila, pati yung fast craft nila tumulong din doon sa pag-rescue kagabi. Alright. Kaninang maaga. Opo. At so far, Gov, yung mga na-rescue natin, saan po sila dinadala ngayon? Well, ngayon andito, nagkakaroon ng inventory dito mismo sa may port terminal. Pero yung iba ho na kailangan ng emergency medical aid ay dinala na ho sa mga ospital doon sa Basilan Medical Center. Alright. Pero namamonitor naman natin. Opo, Opo. ito yung Aleson Shipping Lines, Gov, tama Yeah, ba? Aleson Shipping Lines. Aleson, Aleson oo. ng Trisha, di ba? Opo. The same ho, Aleson, yeah. Aleson Shipping. Okay. Nangako na po ba ang may-ari o nakipag-ugnayan na sa inyo na Well, actually, hindi sasagutin naman po? dapat sa amin. Baka Oo. dapat sa Coast Guard at Maritime. Or, I mean, Marina. Kasi siyempre, pati port, sila yung authority pagdating sa mga ganito. Opo. Pero ano pong gagawin? Doon sa rescue, nag-coordinate naman sila kasi nga, yung malaking bilang yung seajet nila.
ang Kaya nagamit nga. doon sa Oo. Opo. Pero kayo po, sa parte po ng gobyerno ninyo, dyan sa Basilan, ano po may tutulong nyo sa kanila? Well, so far ngayon, siyempre, yung emergency needs nila. Ang ginagawa natin, pagkain, siyempre, mga damit. Kasi siyempre, basa lahat, kailangan natin palitan. At ngayon, siyempre, naghahanda kami ng cash assistance kung kailangan nilang umuwi na after ng process. So, bibigyan ho yun ng provincial government. Nag-coordinate din kami sa DSWD. Apo. Andito rin ho sila. Opo, last na lang Sir Ago, baka po may mga numero kayo na maaaring tawagan po, i-coordinate ng publiko kung meron po silang concerns dyan. Apa. Anyway, ano naman, kahit dito, ibigay ko lang ho mamaya yung Okay po, sige po, i-announce meron po na rin ho namin. kaming pinost sa page ng provincial government, pati yung mga city government. Pati yung DRRM namin ho, nag-post na rin kung ano yung mga kailangan. Okay po. Gov, maraming salamat po. Patuloy po kaming hihingi ng update sa inyo. Thank you Salamat po, Gov. Ingat, sir. Salamat pa. Maraming salamat, mabuhay at mag-ingat po kayo dyan. Apo, si Governor Mujib Hataman ng Basilan. So, ang nabanggit sa ating information partner ay mayroon ng 223 na nasa GIP. Na rescue, Mula ito doon oo. sa mahigit 300 pasahero. Medyo hindi tiyak yung figures, partner, 'di ba? Kasi iba ang sinasabi nung nasa manifesto, iba din ang hawak pala na numero ng Coast Guard. Oo, pero ang hindi pa naman talaga opisyal yung datos kung ilan talaga ang nasawi. Kanina 4. Pero may sinasabi si Gov na kasi may mga dinala doon sa Zamboanga. So hintayin po natin ang opisyal na pahayag